Nasubukan na ba ninyo, mga kababayan, lalo na mga DDS, na ipagkumpara yung pamilya ni Digong, pamilya ni Duterte, at pamilya ni BBM? Kung paano sila, kung paano yung pamumuhay nila, kung paano sila naging public servant. Una, si Digong ay alam naman natin siya palamura. Laging naging bukang bibig niya yung pagpatay. Hanggang sa mga anak. Mula kay Sara, Basti, Pulong. Yun ang naging bukang bibig nila. Pagmumura, pumatay. Si BBM ba ganun? Kahit inalipusta ang kanyang pagkatao, babuyin yung kanyang pagkatao sa social media, ni isa ay hindi siya gumanti ng salitang masakit. Nakitaan niyo ba si BBM hanggang sa mga anak ng pagmumura, pagbabanta, masasakit na salita? Okay lang sana yung buhay nila Duterte kung hindi sila, kung ordinaryong tao sila. Hindi sila ordinaryong tao, mga public servant sila. Tapos makikitaan mo ng puro mura yung salita. Mahilig magmura, mahilig magbanta ng kamatayan. Anong silbi na may paaralan pa tayo na magturo yung mga teacher ng tamang paggalang, tamang respeto? Kung ang ating Pangulo o naging Pangulo si Duterte ay mura ng mura hanggang sa kanyang mga anak, Vice President, Mayor, Congressman. Sa side ni BBM, may nakita ba tayong ganun sa kanilang pamumuhay? Sa kanilang paraan ng kanilang pamumuhay mula kay BBM hanggang sa kanyang mga anak? Mga anak niya, puro lalaki. Pero nakitaan ba ng pagganti ng masama sa kabila ng pangbababoy ng mga tao sa kanilang pamilya? Wala. Pangalawa, yung tato. Sa karamihan, hindi naman masama ang tato. Pero bilang isang public servant, dapat makitaan ka ng ehemplo. Ang Pilipinas ay nakilala bilang Kristiyano. Karamihan Kristiyano. May mga relihiyosong tao. Isa kang public servant, bulit ka ng tato. Bata pa ako kapag nakakita ako ng taong may tato. Ang mga anak ni BBM, mismong si BBM, nakitaan ba nyo ng ganun? Kaya kung ating ipagkumpara yung buhay, yung pamumuhay ni BBM na sinasabihan yung mga DDS na bangag, yung pamilya bangag, nakita ba natin sa kailan na sila ay bangag? Ay samantalang yung pagiging bangag nakikita natin ngayon sa mga pamilya Duterte. Isang public servant, dapat ikaw ay ihemplo ka ng iyong pinamumunuan. Tapos makitaan ka ng ganung pamumuhay. Pangatlo, yung dapat iisang asawa lang. Si BBM, isang asawa. Hindi ka na, walang record na ng babae, may anak sa kung saan-saan. Pero si Digong, mismong sa bibig niya, marami siyang babae, naging babae. May anak siya sa mga anong babae. Hindi magandang ehemplo yung ating titingnan, mga kabayan, mga DDS. Kung ating ipagkumpara yung buhay nila, tapos ngayon lakas ng loob niyong sabihan sila ng bangag, adik. Pero nung si Digong nagsalita na siya ay naging adik, siya ay magnanakaw, tuwang-tuwa kayo. Ganun na ba kitid ang pag-iisip natin, mga DDS? Mag-isip-isip kayo, mga DDS.